Pamahalaan patuloy ang mga hakbang para tugunan ang mataas na presyo ng langis. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinuspindi na ang excise tax o buwis na ipinapataw sa ilang produktong petrolyo. Taripa sa mga inaangkat na pagkain, pinababa. Ang buong detalye sa report ni Clazel Pardilla. Sinuspinde na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang excise tax o buwis na ipinapataw sa ilang produktong petrolyo. Sa harap ito ng nararamdamang epekto ng krisis sa Middle East. Tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Higit 3 sentimo ang bawas sa kada kilo ng LPG, 5 piso at 60 sentimo naman ang tapya sa bawat litro ng kerosene o gaas. Para matiyak na sapat ang supply ng bilihin at abot kaya ang halaga, inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture at Tariff Commission na pababain ang taripa sa mga inaangkat na pagkain. Pinabibilis ang proseso sa pagbibigay ng dokumento sa mga imported na produktong pagkain para maipasok ito sa mas mababang halaga. Inutusan ng Presidente ang DA na bilhin ang sobra-sobrang supply na produkto ng mga magsasaka na hindi maibiyahe dahil sa mahal ng petrolyo. Ang pamahalaan ang sasalo nito para hindi masayang ang ani, hindi malugi ang ating mga magsasaka at mapapakinabangan naman ng ating mga namimili. At para sa mas maraming makinabang, papalawakin pa natin ang bentang bigas program. Inalis na rin ang toll fee sa mga fish port. Binawasan ang singil sa mga pagkain na dumadaan sa mga pantalan. Kabilang ang bayad sa pagdaong, cargo handling, storage fee at iba pang gastusin. Ang Philippine Ports Authority, ginawa ng piso ang terminal fee sa RoRo para sa mga sasakyan na nagdadala ng mga agricultural products. Layunin natin na panatilihing sapat ang supply, pigilan ang pagtaas ng presyo at tiyakin tuloy-tuloy ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Hindi tayo titigil hanggang maramdaman ninyo ang tunay na ginhawa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ngayong araw ng Martes, April 14, tatalakayin naman sa pagpupulong ng uplift ang posibleng bawas o pag-alis sa excise tax sa diesel at gasolina. Ang tiyak sa ngayon, hindi babawiin ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo na pinagkukunan ng pondong ginagamit sa mahalagang programa ng gobyerno. Right now, the balance, the cost-benefit analysis between the VAT collections and the benefit to people, to ordinary people, still favors that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits, to provide all of those subsidies that we have been able now to provide, that we have to provide now to people, to normalize people's lives. Yeah. Sa kabila niyan, patuloy na susuriin ang iba pang panukalang hakbang para maibsan ang pasanin ng mga Pilipino dahil sa krisis na dulot ng gulo sa gitnang silangan. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.